Budget Secretary Amenah Pangandaman at Executive Secretary Lucas Bersamin nagbitiw sa pwesto. Bersamin papalitan ni Finance Secretary Ralph Recto. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza. Kotse sa Taytay Rizal na matuloy ng takbo, sumalpok, nahati at nagkayupi-yupi sa isa pang disgrasya sa Antipolo. Truck na nawalan umano ng preno ng araro ng 2 motorsiklo. Isa ang dead on arrival at isang naputulan ng mga paa. Mga residente ng Tondo, Maynila, nagtulong-tulong sa pag-iigib ng tubig mula sa estero para apulahin ang nasusunog nilang mga bahay. Pagkahiwalay na protesta kontra katiwalian ng libu-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo at United People's Initiative, nagpapatuloy sa ikalawang araw panawagan ng ibang ralista na bumaba sa pwesto ang Pangulo. Tila inciting to sedition ayon sa DILG. Habang papalapit ang Pasko, ang iba't ibang uri ng scam na nauuso tuwing holiday at paano maiiwasan ang mga ito. Alamin! 24 oras anchor Vicky Morales, pinarangalan bilang Presenter of the Year sa prestihiyosong 2025 Association for International Broadcast Awards o AIBs. At ang inaabangang huling sagupaan ng bagong henerasyon ng mga sangre at ni Mitena, mapapanood na mamaya. This is Philippine Culture. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 3 matataas na opisyal ng Administrasyong Marcos ang nagbitiw ngayong araw. Yan ay sila Executive Secretary Lucas Bersamin at ang mga pinangalanan ni dating Congressman Zaldico na sina Budget Secretary Amenah Pangandaman at Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin na nakausap raw ni Ko ukol sa utos umano ng Pangulo na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 national budget. May mga pinangalanan ng kapalit ang Pangulo. Hamon ng palasyo sa iba pang miyembro ng gabinete, magbitiw na kung sangkot sa katiwalian, alang-alang sa delikadesa. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ivan. Mel, Emil, Vicky, 3 matataas na opisyal.